banat ni Pangulong Marcos na pinabayaan ang ating kababayan na magkasakit at mamatay sa nung panahon ng pandemya. Balikan lang uli natin, no. Wala po kayong karapatan kasi pandemya po 'yun. Buong mundo 'yun eh. First time po natin nakaranas ng COVID, no. Tapos, ang tingin ako personally, ang tingin ko, maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Pati po yung mga doktor, kung tatanungin niyo po yung mga doktor, naniniwala po sila na maganda yung ginawa ni Tatay Digong na hinigpitan niya eh, di ba? Kaya hindi tayo dahil doon sa lockdown, hinigpitan niya. Tapos hindi rin ganong pumalag yung mga na-lockdown dahil may ayuda. Ayan yung nangyari kay Tatay Digong nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, gumagawa ng kwento to si BBM na nagkandamatay daw yung mga Pilipino. Naiisip ko lang, no? Ano kaya kung ikaw yung pinuno nun? wag naman po sana magkaroon ng pandemya ngayon, no? Pero naiisip ko lang, hindi nga po pandemya yung pangkaraniwan lang nga pong bagyo eh. No? Yung mga dumating sa ating binabaha tayo, wala pa po yan sa mga super typhoon na dinanas ni Tatay Digong. Paalala lang natin kay BBM, kamakailan lang no, yung mga katwiran nyo kung bakit tayo binabaha. Yung simpleng pagtugon lang sa pangkaraniwang bagyo. Pangkaraniwang bagyo po, hindi po super typhoon ha. Hindi nyo na matugunan. Medgana ka pang mangantyaw sa pagtugon ni Tatay Digong sa pandemya. Yan yung sinasabi natin na napaka-negative na uri ng kampanya, no? Pinaliwanag natin kanina yan. Kaya naman negative ang campaigning ng mga to kasi wala namang maipagmalaki talaga na proyekto. Yun talaga kapit, wala. Ano sasabihin niya kung hindi siya magne-negative campaign? Okay. Ang sama po ng dating. Pero mas maganda po yung kay Tatay Digong, very positive. Baliktad di ba? Si Tatay Digong ang alam natin na negative campaigner. Pero maganda po sinabi ni Tatay Digong at ito po ang isa sa gusto kong pag nagkampanya kayo, no? Ito po, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung kandidato niya. Si Tatay Digong po to ha. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then dun ka sa kanya. Kung sa panahon na to, kampante ka, ito pinakamaganda sa lahat na sinabi ni Tatay Digong. Kung sa panahon na to, kampante ka, maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. O, di ba? Yun yung pamantayan niya. Mabababa presyo ngayon, iboto niyo yung kandidato ni Marcos. Madali ba maghanap ng trabaho ngayon? Kampante ba tayo ngayon? Pag ang sagot po ninyo ay hindi, iboto niyo pong straight team suka tayo. Kung kabaliktaran po niyan, sinasabi ni Tatay Digong, yan po ang halimbawa ng positive campaigning. Pero actually, okay. Dahil sinimulan po, eto po, pakinggan po natin yung dalawa sa nangunguna lagi. No? Kung karapat dapat ba silang manguna. Ito po si Tito Soto. Hinggil po sa pagtawag ni BBM na suka o team suka o pinabili lang na suka. Ano reaksyon nila sa negative campaigning na ginagawa ni BBM? Ito ang sagot ni Tito Soto. Hindi naman kandidato si presidente. He was merely stating facts
and that is as far as his perspective is concerned. Tignan niyo po ang sinasabi ni Tito Soto, facts lang daw yung, hindi po opinion Okay lang kung sabihin niya na opinion niya ng presidente. Hindi po, facts. Facts daw yan. Kaya naniniwala si Tito Soto na yung mga kalaban nila, pinabili lang na suka, binigyan na. Facts He was merely stating facts. Naniniwala si Tito Soto na nagkandamata yung ating mamamayan. Naniniwala si Tito Soto na sako-sako yung binulsa, sako-sako yung ninakaw ni Duterte. Hindi po opinion yung sinabi niya. He was merely stating facts. Sana patunayan mo yan, Tito Soto, kasi facts yung sinasabi mo. Ang lahat ng tao sinasabi, exaggerated masyado si BBM. In-exaggerate niya yung pagiging pro-China, yung pagsasako-sako ng pera. Sa'yo, facts yun. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga to. Hindi ko alam kung naging Senate President yan. Tuloy natin. He was merely stating facts and that is as far as his perspective is concerned. So it does not have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan. Brinifing pala sila ng kanilang campaign manager na walang siraan. O ngayon, nung nakita niyang, so binibriefing sila, huwag kayong maninira sa mga kalaban nyo. Tapos yung kanilang nag-endorse sa kanila na presidente ng Pilipinas, siya naman yung naninira. Pero hindi po nila kina-question yun. Sa tingin ni Tito Soto, nag-i-state lang ng facts ang presidente. So pag sinabi ng presidente na pinabili lang na suka, binigyan na ng certificate of candidacy, facts yun ayon kay Tito Soto. Tignan nyo po. Ganyan po ang mga senador nila. Atakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Hindi po natin. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan yun. Kanyang opinion po yun. At least si Erwin Tulfo, opinion. Si Tito Soto, facts Okay. Alam nyo, napaka-dangerous po nito, no? Kasi nakikita na natin, mali na yung mga sinabi ni Pangulong Marcos na nagkandamatay at saka sako-sako yung ninakaw na pera dyan sa pandemic. Mali na yan, pero wala silang magagawa. Aayon pa rin sila. Kaya nakakatakot po to. Ito po ang dalawa sa nangunguna ng mga senador. Bakit po nakakatakot? Kasi sunod-sunuran lang sila Wala silang nakikitang mali. Hindi nila kukontrahin. So pag nanalo tong mga to, tsak na kung ano ang boto nila kay Sara Duterte. Nangangamuhan kung ano ang gusto ng amo nila. Disappointed ako kay Tito Soto, no? Kasi si Erwin, alam na natin yan Amo niya si Martin Romualdez. Pero si Tito Soto, nangangamuhan ka. Pahinga ka na. Ipahinga mo na yan. Di ba? Balikan lang natin. Tama yun Bagyo nga, wala kang magawa Ang lakas mo pa mangantsaw. Nangangantsaw ka pa sa pandemic response natin. 3 po sa mahalagang papel sa pandemic, in-appoint mo pa sa'yo.
Oh, yung DOH secretary. Ano po 'yan? Kung hindi ako nagkakamali, parang isa po 'yan sa mga sa mga advisor sa pandemic response natin si Herbosa. Oh, tapos si Vince Sison na testing SAR. Tapos si Galvez na siya mismo ang tagabili. Inappoint mo sa iyo tapos sa pagbibintangan mo na magnanakaw.